Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Ganap ng alas 2:05 mga kaibigan sa buong kapuluan. Welcome sa inyong programa ang Radyo Mindanao, the best. Ito po niyo balingkod, alas 5 nagsasabing isang napakainit na hapon sa ating lahat. Hello, howdy. Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Kinaod nalangyapon ta sa mayong panglawan, sa mayong pangunauna, sa mayong pangisip. O kinilangyapon ang inyong suki, ang inyong parente, ang inyong igsoon sa kaanginan. Abdel Dizam, no hangyo sa inyo ang maminaw ta. Magikan sa alas 2, hantod sa alas 3 sa atong tulumanon, Radyo Mindanao. Alright, dagang salamat sa imo, bye. Sa Basilan, Salud, Tawi-Tawi. At syempre sa Sabah, Malaysia, yung mga Pilipinong nasa Sabah nagpapakahirap magtrabaho. Isang magandang hapon sa inyo lahat. Sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, sa Central Mindanao, Takurong, Sultan Kudarat, Maguindanao, Cotabato City. Ano sa atin? Ayong adlaw. Sa Davao Region, Panabo, Digos, Tagum, Davao City, Samal. Good afternoon, mga ka-DDS, mga diehard Duterte supporters. Good afternoon sa ating lahat. Napakainit. Grabe, 39 degrees Celsius. Huwag niyong kalimutang uminom ng tubig para hindi kayo ma-dehydrate. At sa ating mga balita, nako, ang daming problema ngayon. Nako, kawawa naman yung siguro mga kaibigan. Yung mga big time, mga negosyante. Na akala nila dahil kaibigan nila si Tatay Digong, makakalusot sila sa pagbabayad ng tamang buwis. Kaya ngayon nagkakamali. Ngayon mga kaibigan, inireklamo na ng Bureau of Internal Revenue ang Mighty Corporation ng Tax Evasion sa Department of Justice. Yung Mighty Corporation, ito yung gumagawa ng sigarilyong Mighty. Hindi na siya Mighty ngayon. Aabot sa mahigit halos 10 bilyon, 10 billion pesos ang halaga ng excise tax. Na ayon sa BIR ay dapat bayaran ng Mighty Corporation. At kasama sa mga sinampahan ng reklamo ay ang mismong presidente ng kumpanya. Ito kilalang kilala ng lahat. Akala siguro ninyo alam niyo ba kung sino ang presidente ng Mighty Corporation? Walang iba. Eto na. Sino? Walang iba mga kaibigan kundi Sino? ang retiradong general na si Edilberto Adan. Kilala natin to, kaibigan natin to. Dati itong naging commander ng Southcom mga kaibigan. At siya pala ang tumatayong presidente ng Mighty Corporation. Si retired Lieutenant General Edilberto Adan. Ito pa isa. At yung Executive Vice President sasampahan o sinampahan na rin ng kaso, walang iba. Sino? Kundi si Sino? si retired Judge Oscar Barrientos. Nako po.
At yung kanilang Vice President for External Affairs at Assistant Corporate Secretary na si Alexander Wong Chuking. Kasama rin ang kanilang treasurer na si Ernesto Victa. Nako po. Ang kaso mga kaibigan ay may kaugnayan sa paglabag di umano ng Mighty Corporation sa Section 263 at 265 ng National Internal Revenue Code dahil sa alegasyon ng pamemeke ng internal revenue stamps at ang hindi pagbayad ng tamang buwis. Nakatakda namang magsagawa ang Department of Justice mga kaibigan ng preliminary investigation kaugnay sa reklamo ng BIR upang malaman kung may pananagutan sa batas ang mga nasabing opisyal. Yung si retired Lieutenant General Edilberto Adan, ako po, ang siyang presidente ng Mighty Corporation, yung kanyang Executive Vice President si retired Chads Oscar Barrientos at si Alexander Wong Chuking ang tumatayong Vice President for External Affairs at Assistant Corporate Secretary. At siyempre kasama rin dito mga kaibigan ang tresurerong si Ernesto Victa. Kamakailan lamang ay pumayag ang, kung natatandaan natin mga kaibigan. Sabi ng Mighty Corporation, magbabayad sila ng 3 bilyong piso multa dahil sa issue ng hindi pagbabayad ng buwis upang mapagpatuloy lamang yung kanilang operasyon ng sigarilyo sa ating bansa. Nako po. Nakahanda rin daw ang Mighty Corporation na sumunod sa mga alituntunin ng pamahalaan upang maging legal ang kanilang operasyon. Umaalala mga kaibigan, nakatakda sanang sampahan ng kasong economic sabotage ang pamimigay ng cigarette tax stamp ang Mighty Corporation. Pero inalok sila ni Tatay Digong Duterte ng compromise agreement upang hindi na matuloy ang kasong kinakaharap. Ayon kay Tatay Digong, gagamitin ng 3 bilyon upang makapagpatayo ng pagamutan sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. At i-upgrade ang mga kagamitan sa Mary Johnson Hospital sa Tondo, Maynila. Pero sabi ng BIR, sandali lang po, mahal na Pangulo. Maliit po yung 3 billion na gustong ibigay. Gustong bayaran ng Mighty Corporation. Yung pala lumalabas sa kanilang pagsisiyasat at sa kanilang investigasyon. Abot sa 9.5 billion ang dapat bayaran ng Mighty Corporation. Nako, meron ngang isang online shop online store. Imagine, nagbebenta ng mga peking cigarette stamps. Etong cigarette stamps mga kaibigan, ito yung makikita ninyo sa mga pakete ng sigarilyo. Nakalagay dyan, kunyari, dyan malalaman kung rehistrado o nagbayad ng tama ang isang cigarette companies. Kaya lang itong Mighty Corporation, ang ganda na sana ng takbo ng Mighty Corporation mga kaibigan dahil napakamura ng sigarilyo nila. Kung ikukumpara natin sa mga branded tulad ng Philip Morris, Philip Morris, Marlboro, di ba? Champion, mga ganyan sigarilyo. Kaya dapat mga kaibigan, ito na. May reklamo na ang BIR laban sa Mighty Corporation at tax evasion to. Kung alam nyo itong tax evasion, sa mga hindi nakakaalam, meron tayo sa kolehiyo nito taxation, di ba? Subject natin yung taxation. Itong tax evasion, matindi to. 2 klase to para umiwas sa pagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Unang-una, yung tax evasion. Ito yung deliberate na hindi ka magbabayad, dadayain mo. At yung isa naman, tax avoidance.
Yan ang isa pang klase. Yung tax avoidance, madaling malusutan yan dahil pwede mong sabihin na nagkamali ka o kaya hindi ka nagbigay ng tamang resibo. Yung resibo mo, instead na 100,000, ginawa mong 10,000. Mga ganyan. Bawal yun. Kaya dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa Mindanao, ang saya-saya ng aming manager. Talagang yung aming manager na si Philip Aboy, all smile mula pa kanina. Ang daming sales. Grabe. Uy, sus Ginoo. Ang dami. Matutuwa sa inyo si General Galvez niyan. Baka umorder sa inyo ng violet na food supplement. Kaibigan natin yan si Westmincom Commander. Nasa Basilan pa yan as a brigade commander. Kasama na natin yan. Kinagko-cover tayo dyan. At nung kasama ko si ARMM Governor Mujib Hataman, nang sinama ko ni RG dyan sa sumisip sa kanyang helicopter, lumanding kami dyan sa brigade sa Basilan. Ang commander nun, mga kaibigan, si General Carlito Galvez. At ang pinamerienda niya sa akin ay pritong saging. Ang sarap. Pritong saging. Na-assign din yan sa iba pang dibisyon. At ngayon ay isa ng Western Mindanao Command Chief. Maswerte itong si General Galvez dahil masipag yung kanyang spokesperson. Si Captain Joan Pitinglay. Kaibigan din natin yan, si Ma'am Joan. Si Kapitan Joan Pitinglay. Nakasama natin to si Captain Joan Pitinglay, mga kaibigan. Nung siya ay PIO ng 6th Infantry Division, January, nung nagkabakbakan yung PNP SAF at yung BIFF at MILF. Dahil sa isinagawang clandestine operation ng SAF upang mapatay ang isang teroristang si Marwan. Doon tayo nag-breakfast, 5:30 in the morning. Doon na kami. Napadaan kami sa 6th Infantry Division at nagpa-gas up kami. At habang nagbe-breakfast kami kasama yung mga ibang koronel, doon namin natanggap yung radio message ng SAF na humihingi ng tulong sa 6th Infantry Division. Dahil binabakbakan na sila sa Mama Sapano. Diyan yan sa magulong lalawigan ng Maguindanao. Pero sabi ng mga opisyal na kasama ko, paano natin matutulungan? Hindi natin alam yung ginawa nilang operasyon. Bulag tayo dyan. Blind. Hindi nga natin alam kung nasaan sila. O diba, mahirap nga, tama. Mahirap yun. Kaya in the end, kawawa yung mga SAF na namatay, di ba? Alam ba to? 44? 44. Yung SAF 44, yung mga bayani. Buwis lang kanilang buhay dahil sa kapalpakan ng pamahalaang Aquino na sila'y iligtas. Imagine, madaling araw pa lang, mga kaibigan, nagbabakbakan na, natrap na yung mga SAF. Umabot ng hapon, wala man lang nangyari. Walang nangyaring tulong na mula sa pamahalang Aquino. Ang ginawa pa ni Pangulong Benigno Aquino, nagpunta pa sa Zamboanga upang kunyari dalawin yung mga biktima ng pagsabog dyan sa Giwan. 3 days after na sumabog yung car bomb. At ang cover lang pala yun. Kaya talagang lumipad si Pangulong Benigno Aquino sa Zamboanga City ay upang tanggapin ang buhay na katawan nitong si Marwan. Nagkaproblema. Nagkaproblema dahil nagkaroon ng labanan at napatay itong si Marwan. So ang nadala na lang ng mga SAF noon ang putol na daliri ni Marwan upang makuna ng DNA sample. At yung putol na daliri, mga kaibigan, ibinigay sa mga miyembro, sa dalawang miyembro ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika na naghihintay dyan sa General Santos City. So may kadalaman yung FBI sa operasyon ng PNP SAF. Yan ang katotohanan.
Kawawa naman yung SAF 44. Grabe. Yung kanilang commander, sino ba yun? Isidro La Peñas. Nako, inutil. Walang nagawa. Meron pa si La Peñas, mga kaibigan, mga 300 SAF members sa highway. Humihingi ng tulong yung radio man ng SAF, pero wala. Walang magawa. Imagine. Mula madaling araw hanggang hapon, walang nagawa tong si La Peñas. Tako po. Kasama nila Peñas dyan sa plano, si Purisima, si Alan Purisima, yung dating hepe, yung dating Police Director General. At alam ito, ni Pangulong Benigno Aquino. Kaya ako, yan tatlong yan ang sinisisi ko talaga sa pagkamatay ng SAF. Si Benigno Aquino, si Alan Purisima at si La Peñas. Ang matindi si La Peñas, mga kaibigan. Tumakbo pa bilang senador. Ginamit pa yung issue ng SAF. Naku po, nakakaiyak talaga. Animal. Kung nangyari sa Japan yan, siguro nagharakiri na yung kung sino man ang gumawa ng ganyan. O kaya sa Korea, kung sa Korea yan, ako na. Nag-suicide din, nagbaril na sa sarili yan dahil sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Grabe. Yan dapat hindi mapalusot, mga kaibigan, dahil hanggang ngayon humihingi pa ng hustisya yung pamilya ng mga nasawing SAF 44. Wala na rin nagawa yung ating kapulisan hanggang ngayon dahil ni isa yata wala pang nakakasuhan, o kung may nakasuhan wala nang, hindi na umusad yung hustisya. Paano naman nila kakasuhan yung MILF? May peace talks. Hindi naman pumayag ang MILF na isurrender yung mga pumatay sa SAF 44. At diyan, mga kaibigan, na malinaw yung pakikipagsabuatan ng Moro Islamic Liberation Front sa bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Imagine. Yung mga ibang SAF buhay pa, pinatay. Kinunan pa ng video sa kanilang cellphone. Yung iba pa, ninakaw lahat ng mga gamit, pati yung mga baril, mga cellphone, tapos nag-text pa sa mga pamilya nung nasawing SAF 44. Wala na yung asawa mo, pinatay na namin. Kaya hanggang ngayon, mahirap kalimutan yan. Mabuti na lamang at hindi nag-aklas ang Special Action Force nung maganap yan. Dahil pinuntahan agad ni Benigno Aquino yung mga SAF members at kinausap. Sabi pa ni Aquino noon meron pa ba kayong itatanong habang nandito ko? Napaka-sarkastiko. Imagine, namatayan na nga yung SAF 44, magdagtatanong siya, mga kaibigan, walang sumasagot. Nakatahimik lamang yung mga SAF members. Tahimik. At nung napunan niya na para siyang dinidedma, ang huling sabi niya, wala ba kayong itatanong habang nandito ako? Tama ba yun? Masakit pakinggan sa tenga. Ako nga, hindi ako SAF member, pero civilian, pero masakit pakinggan sa tenga yung sinabi ni Pangulong Aquino, ni dating Pangulong Aquino na nakipag-usap sa mga SAF. Wala ba kayong itatanong? Tanong niyo na habang nandito ako. Nako. Grabe. So yan, mga kaibigan, ang masaklap na kasaysayan ng ating bansa. Walang nagawa ang pamahalang Aquino upang maisalba ang buhay ng SAF 44 dahil lamang sa peace talks. Kawawa naman yung mga pamilya. At bukod sa SAF 44, meron din namatay na mga members ng MILF at BIFF. Meron din mga sibilyang pinatay na humihingi rin ng hustisya. Ganyan talaga ang buhay. Anyway, mga kaibigan, sa iba pang balita, yung impeachment complaint laban kay Vice Presidente Leni Robredo, malalaman na natin bukas. Ganda to.
Isa sa publiko na mga kaibigan, bukas ang kopya ng impeachment case na inihain laban kay Robredo. At ayon kay Attorney Trixie Angeles, bukas haharap sa media ang mga maghahain ng complaint bago ito tuloy sa tanggapan ng Secretary General ng House of Representatives. Una rito ay nagbigay na rin si Speaker Pantaleon Alvarez ng kanilang bersyon ng impeachment. Matatandaan niyo mga kaibigan, si Attorney Oliver Lozano ang nag-file ng impeachment case laban kay Robredo dahil sa kanyang ibinigay na mensahe sa United Nations. At ang pangunahing rason nito ay ang pagpapatalsik ay yung video message mga kaibigan. Dahil sa napakinggan natin tong video message na ito yung sinasabi ni Vice Presidente Robredo na talamak ang extrajudicial killing sa bansa. 7,000 mga tao raw ang pinatay sa ilalim ng war on drugs nitong si Tatay Digong Duterte. Kung sino nga naman ang makakapakinig ng mensaheng yan, talagang iisipin na pinapatay talaga yung mga inosenteng sibilyan sa bansa. Hindi naman sinabi ni Robredo na karamihan itong mga napatay lumalaban sa pulis. Kaya napatay. At wala rin nagsasalita mga kaibigan. Itong si Robredo, pinagtatanggol to ni Senator Laila de Lima at ni Antonio Trillanes at ang iba pang mga alalay nila o mga supporters nila. Pero walang nag-raise ng issue kung ilang libong mga inosenteng sibilyan ang pinatay ng mga kriminal. Kung ilang libong pamilya ang nawasak dahil sa illegal na droga. Ano ba gusto ninyo? Mamatay ang mga sibilyan sa kamay ng mga kriminal o mamatay ang mga kriminal na lumalaban sa batas? Yan. Ayan ang matindi dyan mga kaibigan. Diba? Dahil siyempre yung extrajudicial killings sinasabi naman ni Tatay Digong Duterte, pag lumabang kayo mamamatay kayo. Yan ang sinasabi niya. Meron bang sinabi si Tatay Digong patayin lahat ng mga adik? Wala na. Di ba, bigan? Wala naman Ang sabi na ni Tatay Digong, kapag lumaban ng kriminal, nako, patayin nyo sila kesa naman kayo ang unang mamatay. Tama naman yun, di ba? Siyempre, pag lumaban yan, may armas yan. Ilang sundalo na ba at ilang pulis ang namatay sa war on drugs. Di ba mga kaibigan? Yan ang sinasabi natin. Kaya hindi dapat mapalampas. Kaya lang, yung sinabi ni Leni Robredo, talagang iba dahil nadidiin yung extrajudicial killings. Paulit-ulit na sinasabi nitong si Robredo. So lumabas yung tunay na kulay ng Vice Presidente. Nung una kunyari kumampi siya kay Tatay Digong para bilang suporta sa pamahalaan Duterte. Kahit na siya ay taga-liberal party. Pero nung in the end, wala na. Talagang araw-araw mayroong pahayag itong si Robredo laban kay Tatay Digong Duterte. Ayan ang problema dyan mga kaibigan, di ba? At para naman doon sa mga, sa mga hindi nakarinig nung sinabi ni nitong si Robredo, naipalabas na yan mga kaibigan, maging sa mga television, naipalabas yan. At ito ang mensahe na ibinigay nitong si Robredo dahil sa pagbubukas ng nitong Human Rights Challenge sa responding to extrajudicial killings in the Philippines. At para naman in fairness doon sa mga nakikinig, ipaparinig namin sa inyo mga kaibigan ang buong buo kung ano ang sinabi ni nung Pangulong Leni Robredo mga kaibigan. Pakinggan ninyo. Hello, asan ba si Vice President? Andiyan na ba kayo, Vice President? Naghihintay ang ating mga kababayan sa mga sabihin ninyo upang mapakinggan kung ano at para malaman nila mga kaibigan. Ito si
Vice President Lenny David Robredo. Gordon, Executive Director of the DRCNet Foundation, Marco Perduca, former member of the Italian Senate, Chito Gascon, Chairperson of the Commission on Human Rights, Alison Smith, Legal Counsel and Director of International Criminal Justice Program, No Peace Without Justice, all the other sponsors of this event, ladies and gentlemen, a good day to all of you. We are heartened that the issue of extrajudicial killings in the Philippines today is being discussed in an event such as this. To know that the international community's eyes are on us and to feel that human rights advocates are watching over our country gives us comfort, courage, and hope. It is already February 2017, and the body count due to drug-related killings keeps growing. We are now looking at some very grim statistics. Since July last year, more than 7,000 people have been killed in summary executions. We agree that our people deserve nothing less than a safe environment, so that anyone can walk the streets safely, whether in daylight or at nighttime. But drug abuse should not be treated as one that can be solved with bullets alone. It must be regarded as it truly is, a complex public health issue, linked intimately with poverty and social inequality. As it is, in some areas in Manila where poverty is rampant, residents tell us that communities are rounded up in places like basketball courts, women separated from men, those with tattoos asked to stand in a corner, their belongings searched. People are told that they didn't have any right to demand for search warrants because they were squatters and did not own the properties on which their houses were built. They told us of the Palit-Ulo scheme, which literally means exchange heads, where the wife or husband or relative of a person in a so-called drug list will be taken if the person himself could not be found. Some of those have told us that when there's crime, they normally go to the police. Now they don't know where to turn to. Our people feel both hopeless and helpless, a state of mind that we must all take seriously. This is why the Office of the Vice President supports the rehabilitation of drug dependents. You cannot kill addicts and declare the problem solved. The solution is to design the proper health, education, and psychosocial interventions to prevent further drug use and help them transition into productive members of society. Another challenge is to drum up legal and psychological support for those who may have undergone trauma due to extrajudicial killings. We believe that when the public knows its rights under the Philippine Constitution, when the community is united in this knowledge, our people will be better protected. We must tread carefully on this, however, because in some cases reported to us, those who ask for a search warrant, for instance, have been beaten and physically abused for doing so. We must all demand greater transparency in the government's war on drugs, because this is a major publicly funded campaign. Our leaders must be honest about the basis of the drug war. What exactly is the scope of the drug problem? Why do numbers about the extent of the problem change, as officially reported to the nation by our president, inconsistent? We believe that any campaign against illegal drugs must be founded on integrity. The public must ask why no one is being held accountable. The public must be watchful. Around 500 complaints have been filed at the Commission on Human Rights and recommended to the Department of Justice for filing of cases. But until now, 7 months into the administration's drug war, no information has been filed. On top of this, there's a brewing problem. Death penalty might soon return, and the age of criminal liability might be brought down to 9. We believe this to be a huge mistake because death penalty for non-violent offenses violate UN treaties and international human rights norms. Last Friday, a day before the EDSA People Power Revolution's 31st anniversary, we called the President to task on this. On behalf of the Filipino people whose daily struggles are escalating, we asked him to focus on the war that really matters, the war against poverty, instead of just the war against drugs. In a public statement, we asked him to direct the nation towards respect for rule of law instead of a blatant disregard for it. We asked him to uphold basic human rights enshrined in our Constitution instead of encouraging its abuse. We asked him to be the leader he promised to be and evoke in our people hope and inspiration instead of fear. We told him
Do not allow the lies to distort the truth. We also ask the Filipino people to defy brazen incursions on their rights. Our people have fought long for our rights and freedoms. The Filipino nation has come so far since our country's darkest days. We are not about to back down now. Thank you all for listening. Alright mga kaibigan, napakinggan ninyo yung sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo. Inulit-ulit niya yung our people are helpless and hopeless. Yun ang matindi ron. Diba? Maliwanag yung pahayag nitong si ikalawang Pangulong Leni Robredo. Kaya kung sino man makakapanood ng video message na yan para sa United Nations, talagang iisipin na para na tayong para ng Somalia siguro yung ating bansa, para ng Colombia, parang Mexico. Na patayan dito, patayan doon. 'Di ba? Kaya lang yung mensaheng yan mga kaibigan, ang dami-daming umani. Umani to na napakaraming reaksyon. Katulad nitong sinabi ni Fi Susana Patron. Eto sabi niya. To fake BP Leni, since you're trying to raise awareness about this palit-ulo scheme and once again trying to criticize the administration for the war on drugs, I think you should consider shutting your big mouth and changing that crappy pea brain of yours. Why don't you try palit utak instead? Hindi natin tinatawanan to umiiyak ako. My goodness, ang dami nagagalit. Ito pa, ayon naman kay Clark Saki, always asking for help from the international community, always depending on others. That's why the Philippines is always poor. Sabi pa ni Clark Saki, good thing the Liberal Party is not in charge to give the Philippines a chance to become self-reliant. Ang daming reaction mga kaibigan dito sa video message ng ikalawang Pangulo. Sabi naman ni Melis Yu, basa nga lang, hindi pa maintindihan. Nakangiti pa rin. Todo makeup ha? May oras pang magpaganda araw-araw, samantalang ang presidente nagkakanda-ugaga sa pagkakatrabaho araw-araw. At kung saan napadpad ay hindi nagkakaroon ng oras na mag-ayos ng bihis. Di kailangan ng ganda ng suot, ang kailangan Leni ay ganda ng kalooban. Tiyak, wala ka niyan. Wala nang hihigit pa sa kapikihan mo. Grabe. Sabi naman ni Irene Panopio, kaano-ano kaya ni Fred Panopio to? Yulole, yuhuu! Sabi pa ni Eileen Panopio, kay Leni Robredo, you're giving a very bad impression to your country. Para kang hindi vice president, walang malasakit sa taong bayan at sa bansa. Ang loyalty mo ay nasa oligarchs, nasa mga sakim sa kapangyarihan, pera at korupsyon. Wala kayong mapaniwalang taong bayan, kaya humingi kayo ng tulong sa United Nations. Get it on! Di naman siguro ganong katanga ang mga yun para mapaniwala nyo sila. Ayaw niyan kay Irene Panopio. Grabe. Ito pa, sabi pa ni Vanessa Sol Cruz Granada. Ito, explosive to. Explosive tong comment niya, Granada. Every time you open your mouth, madam, the more lumalayo ang loob ng mas maraming Pilipino sa'yo. Action muna bago salita. Bakit di ka magsimula ng investigasyon sa pagkamatay ng iyong asawa? She's referring to Jessie Robredo. Nako, idol ko yan, si Mayor Jessie Robredo. LG yan siya. Hindi LG, napakasipag ni Secretary Robredo. Napakasipag. Akala ko nga ganito rin ang magiging labas nitong si Vice President Leni Robredo. Actually, nung election, sabi ko, pag tumakbo tong si Leni iboboto ko. O kaya pag tumakbo si Grace ang iboboto ko. Kaya lang, tumakbo si Tatay Digong. Sabi ko, siyempre, as a Mindanaoan, dapat suportahan ko ang Mindanaoan. Ay, sus, Ginoo. Gulat ako.
Kasanglas yung Hey! Ganun mga kaibigan ha. Kita nyo naman ang sinabi ni nung ikalawang Pangulo. Kaya marami ang nagreklamo, naghihinaing, marami ang naghihinaing dito kay Leni Robredo mga kaibigan. Pero wala tayong magagawa kasi demokrasya tayo. Kung ano yung sinasabi ng iba, dapat respetuhin yan. Kanilang opinion yan, meron tayong freedom of expression. So kailangan ika nga ay respetuhin whether we like it or not. Be-break muna kami at malapit na kami magtapos na naman. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kamulang gyapon na binaw sa atong tulumanon mga kaigsunan ang Radyo Mindanao. 15 minutos na lang sa dili pa maabot ang alas 3 sa kahaponon. Og ato ganing paminaw itong medyo katog itong ipang sulti sa atong alang dong Vice Presidente si Vice President Leni Robredo no. Mura pog kuan ba kining mura pog kana siyang iyatong opinion gani no. Iyang opinion og nakadani gani ni siya kining dito sa especially sa mga katauhan nato dito sa Europa sa international kuan kining mga tao dito sa Europa mga igsunan nga mura pag tinuod jud murag kang madani ba sa iyang speech ganina mga kaigsunan bisag ganit diri sa murag madani na pero kuntang bago nato siyang sultin ato iyaw ta sa ginauna ba iyaw ta sang nag-imbestiga siya unsa bagay kining palit ulo unsa bagay kining tinuod ba ganing extrajudicial killing kay matud pa sa atong mga kapulisan alangan pod nga kami naay gunit og pusil mo atmig naay operasyon kay kanang mga drug addict o panangli masakpan ganin na sila o na makatripping na sila wala na sila itubong wala na sila mayong panghuna-una ang gusto na musukol gud na bisag mamatay na sila kay maman tong ilang tripping so usahay musukol man diag naay kutsilyo bisa pag walay kutsilyo bisa pag kinamod kay usahay musukol man na sila so ang atong mga kapulisan unsa mabibuhaton nila kaysa nga kining kaysa nga maunahan sila di ba amo ang padang order sa atong presidente mga kaigsunan nga self-defense ikaw gud pulis gud ka ug pananglit nga na armado ang tao o unsa ba karatista ba siya na ikaw ay karatista sa man na pusilo na lang nimo kay drug addict man na so mao nang ingon sila nga wa sila makabantay maaba o kitang mga mayong tao mga kaigsunan di ba malipay po kay aron nga mabawas-bawasan ng mga tao nga naangol ni anang droga di ba pila na ka mga opisyales na do ang kining drug addict or involved sa mga illegal drugs na ay drug lords na ay mamaligyag mga droga na ay sila mismo mga kaigsunan kining mutilaw mo po na di ba o ikaw gani drug lord ikaw ni na maligyag droga mutilaw mo po ka di ba unsa man ka ani kon lambi ba na siya unsa di ba mao na sila users ka pa pushers ka pa, Lord ka pa, mao na ginalang kadaghanan karon nga mao na ang atong presidente. Pasalamat sa atong presidente mga kaigsunan kay wala na say ginuhuna kung dili nga para ni sa katawan. Just imagine mga kaigsunan nga pila ka milyon nga mga Pilipino
ang involved niya ng droga, na ay drug addicts, ato pa ganina, na ay drug addicts, na ay drug lords, na ay puser, unsa ba? So, mo na ay tighimog mga droga diha. Makasira na sa atong katawhan mga kaigsunan. Kunya, kinilagay si Ugma, may bawaan na to kay na ay mga file complaint, impeachment complaint, batok sa atong Vice Presidente kay lagi siya nagpatakalag panulti dito sa dakong nasod nga inani daw ang panghitabo diri sa atua diri sa Pilipinas. So mao na yung panira ba nga siya usa ka presidente, usa ka vice presidente, ikaduhang tao diri sa Pilipinas, mga kaigsunan nga dako nga tao nga siya ikaduha gud, di ba? So unta ang katuwa nag-imbestiga siya bago nga ipagawas ng tanan mo nang usay ingon sila sa Tagalog pa nga paninira daw ang nahimo sa atong vice presidente. Kamoy magbalambalan si anak nga mga kaigsunan, di ba? Talagang ganyan, mga politika ang bansa anyway, bago tayo magtapos, brother, batiin muna natin yung ating kaibigan at barkada, si General Rolando Joselito Bautista. Yuhu! Siya na ngayon ang tumatayong commander, mga kaibigan, ng 1st Infantry Division. Kaibigan natin to si General Rolando Joselito Bautista. At pinalitan ni General Bautista, mga kaibigan, ang isa pa nating kaibigan, si General Jerry Barrientos. Nung nasa ipil to si Jerry Barrientos, lagi kong pinupuntahan to. Nung siya ang brigade commander doon. Kasama ko rin yan. Napakabait itong si General Jerry Barrientos. Mag-retire na. Kaya naman sinabi ni General Glorioso Miranda, mga kaibigan, ng Philippine Army, na si Brigadier General Rolly Bautista ang siya ngayong uupo bilang komandante ng Tabak Division. Diyan yan sa bayan ng Pulacan, sa Zamboanga del Sur. Hindi sa Pagadian niya, marami nagkakamali. Pag sinabi nila, nandiyan yan sa Pulacan, sa Pagadian City, hindi. Yung 1st Infantry Division, nasa Pulacan, sa Labangan. Diyan yan. Sa Labangan, Zamboanga del Sur. At si General Barrientos ay formal nang ibinigay ang kanyang bandera dito kay Brigadier General Rolando Joselito D. Bautista. Member to ng, graduate to ng Philippine Military Academy, class of 1985. Kung di tayo nagkakamali, Sandiwa ang tawag sa kanila. At bago siya naging commander ng 1st Infantry Division, umupo rin siyang hepe o commander ng Presidential Security Group. Si General Barrientos, mga kaibigan, ay 2 taon din at 8 buwan na naging commander ng Tabak Division. Humawak pa to ng task force dyan sa Sulu Province, kaya lang napolitika masyado. Pinakikialaman ng ibang general yung mga plano nitong si General Barrientos laban sa kanyang kampanya sa Abu Sayyaf. Napakamasipag pa naman itong si Jerry Barrientos, mga kaibigan. Itong si General Barrientos ay member to ng PMA class Matikas of 1983. At nagsilbi rin itong Deputy Commander ng 4th Infantry Division diyan sa Cagayan de Oro. At nagpasalamat naman, mga kaibigan, si General Barrientos. Sabi niya, I'm forever grateful sa mga local chief executives, mga stakeholders at sa kanilang suporta. Sa kanilang suporta nung siya ay nanilbihan bilang commander ng 1st Infantry Division dyan sa Zamboanga del Sur. Imagine, mga kaibigan, 4 na dekada itong si General Barrientos ang nagsilbi sa Philippine Army. At ngayon ay balik sibilya na siya. Sigurado kung makakapagpahinga si General Barrientos ng gusto at makakasama ang kanyang pamilya. At pinapurihan naman, mga kaibigan, ni CGPA Miranda
ni General Miranda itong si General Barrientos. Dahil sa kanyang napakagandang accomplishments, lalo-lalo na sa issue ng IPSP Bayanihan. At nanigurado rin itong si CGPA General Miranda na itutuloy ni Brigadier General Rolando Joselito Bautista ang nasimulan. Ang magandang nasimulan at naiwan itong si General Barrientos. Alam nyo naman mga kaibigan, masipag din tong si General Bautista. Nako, kilala natin to. Pakagaling nito. At matagal silang nagsama. Itong si General Bautista, mga kaibigan, nagsilbi to sa battlefield mismo. Dyan sa 1st Scout Ranger Regiment. So congratulations kay General Rolando Joselito D. Bautista, ang bagong commander ng 1st Infantry Tabak Division. Pupuntahan ko to sa Zamboanga del Sur one of these days. At makikikain na naman ulit tayo. At kay General Jerry Barrientos, Sir, enjoy your retirement. Yeah. Ay, mga kaigsunan, babo kayo na. Kining si General Bautista, no? Di ba, kuha niyan siya, ngayang ang mahanana, katong gingan lang ka na dyan sa sulukan ng Camp General Bautista, di ba? So, mao na mga kaigsunan, katong panahon pa to sa 1970s, mga kaigsunan. So, mao na, kinahanglan, siyempre, di man himutag, ibot ni mong 56, sa military, sa police, military ka. Kay inilaging 56 o moabot na kadiha, di naman pwede kay ngayon naglolo na, di ba? O hina-hina na kaayo ang lawas, so o ang pag-isip, so kinahanglan nga militero na jud mao manay kuan gyud sa atong militar. Sayang kayang uban nga bright, pero unsa man mamanggod na ang patakaran, mamanggod na ang kondisyon sa atong mga militar nga pag-abot og 56 anyos mo serbisyo kag 34 anyos sa serbisyo, pagkahuman na di na mulapas mo abot kag 56 monetero gud ka. Tama. Pero maganda naman yung nag-retire ng marami kang accomplishment na Ay, pinapapurihan ka ng mga tao, ng publiko dahil sa iyong magandang accomplishment, sa iyong magandang halimbawa bilang members ng militar ng Armed Forces of the Philippines. So binabati natin si General Bautista, sir. Andito lang kami. Nasa likod din nyo dahil kayo ang nasa harapan. Magigiting ang kawan ng Pilipinas, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy. Kumusta po kayo at tagapagtanggol ng ating bansa? Ayan. So, galing po ninyong magkinig sa ating palatuntunan. Alam ko na, brother. Uy, wala tayo panahon mga kaigsunan na magmatngunta, alisto ta, alerto ta, o natay kalihukan. O daghang salamat sa inyong tanan mga kaigsunan. Kinilang gihapon si Abdi, manamilit na, o maayong hapon kaninyong tanan. Alright, daghang salamat sa imo, brother. Uy, babalik na uli sa atin, yung isa nating sponsors, ang Jesus Miracle Crusade. Matagal din nawala ang Jesus Miracle Crusade. Siguro, January, February, March, 3 buwan. Beses daw sila. Ayan, nawala. Pero mga kaibigan, balik uli sila. Next month, makakasama natin, makakausap na naman natin si Brother Danny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade. Diyan yan mga kaibigan sa Cagayan Province. At ang daming proyekto ng Jesus Miracle Crusade. Napakasipag talaga nitong si Brother Danny Cuarteros. Sa lahat yata sa buong bansa, itong Jesus Miracle Crusade sa Cagayan ng province na pinaka-aktibo. Pero mga kaibigan, wala na kaming oras. At patapos na naman. Nais namin pasalamat sa lahat ng mga nakinig sa inyong programa, sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Hindi tayo solid, hindi tayo duro, pero tayo ang tibet. Hanggang bukas. Ito po niya balingkod, Alazinto, nagsasabing, I love you, Mama. Chup chup.